Matapos magkanya-kanya para pigilan ang pag-aani, tinumog si Killua ng isang pulutong na mga assassin. At ngayon, nakaharap niya ang leader nila, isang Chimera Ant na nagngangalang Ikalgo. Akalain mo yun, isang pugita. Huwag mo akong tawagin pugita! Kailangan ko maghanap ng bagong katawan na titirahan para ma-charge ko na ang panel ko. Bahala na magkapatid na Orto sa isang ito. Uy, nagkita tayo ulit. Oo nga eh. Long time no see ah. Joke lang. May tanong ako sa'yo. Sige ba? Magtanong ka lang. Kung gusto mo talaga akong takasan, bakit hindi ka tumalon sa lawa? Kung iisipin yun ang pinakanatural na gawin para sa'yo, dahil nakatira ka dati sa dagat, huwag mo sabihin hindi mo ginawa yun dahil hindi ka marunong lumangoy. Tungkol sa bagay na yan, alam mo kasi... Sa dugo, tama? Basta nakakaamoy ng dugo ang mga kasamahan mo sa lawa, nababaliw sila at wala silang pakialam kung sino ang kakampi nila o hindi. Basta aatake sila. Dahil malubha ang mga sugat mo ngayon kapag tumalon ka sa lawa at tsak na pagpipiestahan ka nila. Tama ba ako? Sabihin na lang nating hindi na lalayo sa katotohanan ng sinabi mo. Ikala, ano na, natalo mo na ba? Hindi pa, naglalaban pa rin kami. Sino bang kinakausap mo dyan? Lagot! Nadulas ako! Oo nga pala, kaya niyong lahat makipag-usap gamit ng telepathy. Boss mo ba yun? Yung mukhang gamo-gamo na umaaligid sa akin kanina pa. Ay nako, hindi ko naman boss yun. Hoy, si Calvo, parinig mo ba ako? Calvo, opo, naglalaban pa rin kami hanggang ngayon. Ganun ba? Nakakabala pala ka. Basta sabihin mo kagad kapag may napapasan ka, mas madaling makahalata ang mahigit isang doserang tutubi sa loob ng isang kulob na espasyo tulad ng kwebang yon. Kaya naman, hindi ko may papadala sa loob nyo ng mga satellite dragonflies ko. Ganito na lang, magkasundo tayo. Kung sasabihin mo sa akin ang kapangyarihan ng boss mo, hahayaan kitang makaalis dito ng buhay. Bibigyan kita ng 10 segundo. 8 segundo. 7 segundo. 'Alam mo, pinangarap kong mabuhay muli bilang isang pusit. Pinakahinahangaan ko ang Cairo to Specteti. Iniisip mo siguro magkatulad lang ang mga pugita at pusit. Kung gano'n nagkakamali ka. Ang mga pugita, pangit. Ang mga pusit, pusitastic. Para sa akin, para sila mga Diyosa sa ganda. 2 segundo na lang. Hindi ako isang traitor! Oo. Kita ko nga sa mga mata mo. Wala akong magagawa kundi umasa na sana isa na akong pusit sa susunod kong buhay. Bakit? Para sa akin, astig ka. Kung hindi tayo nagkakilala ng ganito, tingin ko magiging magkaibigan tayong dalawa. Nagulat ka, no? Hindi mo siguro inaasahan na kayang tumalong ng ganito mataas ang isang isda. Tuturugin kita kasama niyang kinakapitan mong stalactite. Ikalgo, sumagot ka. Opo, naglalaban pa rin kami hanggang ngayon. Kamusta? Gumamit na ba siya kung anong sandata o espesyal na abilidad? Ikalgo! Hindi pa. Mula kanina. Puro mano-mano lang siya nakikipaglaban. Ano na? Wala ka nang pawala. Kaya simulan mo na magmakaawa sa akin. Dali na. Masyado mong masakit kaya hindi ka na makapagsalita. Ay, salamat naman. Mas gusto kong kalaban ng mga kagaya mong walang kwenta. Kapag ganito, di na ako nagdadalawang isip. Tama! Walang kwenta talaga ang isang yon. Kaya nga pampagulo lang siya eh. Nagawa ko na!
Boss Orto! Nakabit ko na yung badge! Nagtagumpay ang inyong tapat na lingkod na si Copper! Kung ganon, game start na. Siguradong magiging masaya to. Delikado na to. Ayaw pa rin tumigil ng pagdudugo. Ang mabuti pa, lumabas na muna ako sa lugar na to. Digital sound ba yun? Narinig ko galing sa utak ko. Ano? Isang isda? Pero paano? Nasa lupa ako. Ano bang nangyayari dito? May kalaban ba? Bakit wala man lang ako naramdamang aura? Ayun na naman. Wala uli ako nakita o naramdamang aura. Basta bigla na lang itong lumitaw. Ano ba ito? Masama ito. Hindi ko matunton ang pinanggagalingan ng mga atake. 108 points. Malamang natatakot ka na at hindi mo naiintindihan na nangyayari. Tama ba? Sa ngayon, wala kang magagawa kundi pakinggan ang boses ko sa loob ng utak mo. Di ba? Kung tumagal pa ang buhay mo, baka sakali maintindihan mo rin bago ka mamatay. Oh. Tulad ng hula ko, mga isdang gawasan yan nga. Pero kung ganun, bakit hindi ko sila maramdaman? Siguradong may kondisyon para matupad ang ganitong klaseng ability. At natupad nila yon. Isang special ability na hindi maaaring makita o maramdaman hanggang sa pagtama nito sa katawan. Maganda nagiging takbo ng lahat. O ano na? May napagtanto ka na ba kahit paano tungkol sa mga nangyayari sa'yo? Tatlo lang. Tatlong isda lang ang kaya niyang palitawin ng sabay-sabay. Pagkatapos ng panandali ang mawawala ang mga isda. At ang pinapahiwatig nitong matitingkad na kulay na nilagay niya sa buong katawan ko. Isa lang! Ang kapangyarihan niya may kinalaman. Sa darts! Bingo! Tumpak ang hula mo. Pero sorry ka na lang dahil kahit alam mo na kung ano ito, wala ka rin magagawa. Dahil ang aking mga Nenfish ducks, walang pisikal na kaanyuan hanggang sa oras na tumusok sila sa laman mo. Kaya naman imposible silang salahin. Siya nga pala, yung kalimang balikan mo 54 points. Espesyal ang dartboard na ginagamit ko. Konektado ito sa iba't ibang bahagi ng katawan ng target ko na may katumbas na puntos. Halimbawa na lang. Yung kanang sigo mo, 27 points. Yung kanang palad mo, 18 points. Kaya 99 points lahat yun. O anong problema? Bakit wala ka nang imik dyan? Ano na, patay ka na ba? Pero ngayon pala nagsisimula ang laro. 6 triple 4 13. Bravo! Ang galing nun, kuya. Mukhang ganadong-ganado ka ngayon. Aba, syempre naman. Nakasalalay dito mga buhay natin. Nag-uumpisa ang kapangyarihan ng magkapatid na Ortho kapag gumagawa ng Nen Badge ang nakababatang kapatid na babae na siyang nagsisimulang gumana sa oras na maikabit ito sa kanilang target. Itong nagsisilbing koneksyon ng target sa dartboard na siya namang nilikha ng mas nakatatandang kapatid na lalaki. Hanggat hindi natatapos ang laro, walang sino man na makakapagtanggal ng badge kahit ang magkapatid na Ortho mismo. Sa tuwing pinatatamaan ng dartboard, katumbas ito ng pag-atake ng needlefish sa isang bahagi ng katawan ng target. Walang paraan para maiwasan ang atake nito dahil hanggat hindi nakabaon sa katawan ng target ang mga needlefish, hindi sila nabubuo. Kaya imposibleng maramdaman o makailag sa lahat ng pag-atake nila. Ito ang aming walang mintis na kapangyarihan, ang Starts the Darts! Natural lang na may balik din ng ganitong Nen ability sa magkapatid. Habang aktibo ang badge, wala makakatalo sa kanila. Pero kung sakaling sumablay ang nakatatandang kapatid sa pinakahuling tira na siya magpapasya sa kalalabasan ng laro, lahat ng pinsalang natamo ng target hanggang sa puntong yun, malilipat sa magkapatid na Ortho. Imposibleng matalo kami. At simple lang ang dahilan. Dahil binubuklod kami ng pinakamatibay na pagtitiwala sa buong mundo. Malapit na. Konti na lang. Paano ba yan? Mukhang malapit na magwakas ang laro. Hindi mo ba sasabihin sa kanya yon? Hindi.
Wala ako sa mood maging maawain. Sayang, kung nagsisisigaw sana siya o nagmamakaawa man lang na wag ko siyang tapusin, magiging mas madali para sa akin na mag-concentrate. Ako sumuko na lang siya sa bayak na tapusin mo na ako. Mas maganda sana. Pwede rin naman magpakakulat martir na bayani siya at sabihin, okay na rin ang ganito pagkamatay. Mas may excitement man lang, hindi ba? Mas gaganahan sana kung iba to ang mga darts ko kung naging ganun siya. Pero ma-pride ang isang ito. Kaya sorry na lang, hanggang sa huli wala siyang kamalay-malay kung kailan matatapos ang pagdurusa niya. Hanggang sa huling hininga niya. Konti pa. Konti na lang. Sar, hindi na talaga maganda. To, mas nalala pa sa inaasahan ko. Ang dugong nawawala. Posibleng dito na ako mamamatay. Wala ring saysay na mag-conserve pa ako ng lakas. Ngayon, oras na. Para sa pinakahihintay na final turn. Kaliwang tenga. Siguradong walang hikaw na makakasya sa piercing na yon. Kanang binti. Heto na ang pinakahuling tira. May tiwala ako sa'yo, kuya. Akong bahan. Diba? Bravo! Yes! Yes! Ikaw talaga ang the best ng buong mundo, kuya ko! Titignan ko yung bangkay niya! Sasama ako sa iyo. Dapat hayaan natin makisalo sa karne si Coburn bilang gantimpan. Ayaw mo kumain? May gusto sana ako itanong kung okay lang. Ano yun? Anong dahilan at bigla ka nalang nagtiwala sa akin? Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo kanina. Hindi ko lang kasi alam kung bakit mo ako sinusundan eh. Yun lang. Isa pa, nangako ka namang hindi ka nagsisinungaling, di ba? Ha? Ganun lang ba yun para sa'yo? Bakit? May mali ba doon? Okay ka lang! Mali talaga yon. Palagi nagbibitaw ng salita ang mga sinungaling. Pero palagi rin naman nababali yon. Hindi ka dapat ganun kadali magtiwala, kahit na nangako sila. Kung ganun, hindi kita dapat pagkatiwalaan. Ibahin mo ako, hindi ako sinungaling katulad ng karamihan, no? Pamang katotohanan lang ang kaya kong sabihin. Eh di walang problema. Nasisiraan na yata ako ng bait. Kahit gaano pa siya kalakas, isa pa rin lang siyang bata. Talaga bang ganito ko kadesperado na ilagay sa mga kamay niya ang kapalaran ko? Isa pa, kung niloloko mo ako, mas mapapadali para sa akin ang lahat. Mapapadali? Hindi na ako magdadalawang isip. Walang awa kitang tatapusin. Ayun na naman yung mapangalan niya. May kung anong bagay doon na nakakapangilabot. Yan na nga ang dahilan at kintuban ako noon na mayroong kakaiba sa kanya. Hindi siya karaniwang bata. Parang imposible masabi kung ano talaga ang tunay niyang kapangyarihan. Ang galing! Eksaktong huling tira mo sa pulsa sa noo. Boss Flutter, napatumba na namin ang batang target. Ganun ba? Mahusay. I-report ko agad kay Boss Leon at mabigyan kayo agad ng promotion. Maraming salamat po. Sa wakas, magiging mga boss na rin tayo ng sarili nating hukbo! Yes! Yes! Yay! Paano nangyaring buhay kapag gayong may nakatusok na isda sa utak mo? Ano? Dahil sa suction cups ng pugita. Pero, paano mo nagawang ilagay yan sa isdart ko? Hindi, imposible! Walang minti sa mga isdarts ko! Imposibleng may makasalag sa kanila! Oo, tama ka, hindi ko nga nasalag. Nahuli ko lang bago ako mapuruhan.
Nagkakaroon lang ito ng pisikal na kaanyuan pagkatusok nito sa balat ko, tama? Doon ko mismo hinuli. Batay sa mga sinasabi mo kanina, madaling mahulaan na nasa isang lugar ka kung saan naririnig mo ko pero hindi mo nakikita ang ginagawa ko. Pagkahuli ko sa isda, binali ko ang karayom nito at pinalitan ko ng suction cup. May sapat akong oras para gawin yun bago kayo makarating dito. Teka lang muna! Bago yan! Kakailanganin mong makakilos na simbilis ng kidlat para mahuli ang Dart. Walang taong may kakayahan na mag-isip at kumilos ng ganong kabilis! Natural kung hindi ko alam kung saan lilitaw yung Dart, kahit sino siguro, kahit simbilis pa ng kidlat, hindi magagawang hulihin yon. Ang kaso lang, yung pinakahuling tira mo, alam ko kung kailan at kung saan mismo tatama sa board. Alam kong ayon sa nilalaro mong dart game, yung huling tira dapat sa outer ring ng board tatama. Base yun sa double out rules. At yung nilalaro mong game kanina, 0-1 ang 501. Magsisimula ang player na may 501 points at patuloy siyang maglalaro hanggang umabot ng 0 ang point niya. Isang larong madalas na ginagamit sa mga professional na kompetisyon. Pero hindi ko naman sinabi sa'yo kung anong dart game ang nilalaro ko Nung tumagal na ang laro, nakumpirma ko na ang hinala kung yun na ang nilalaro mo. Naaalala ko na yung unang tira mo. Tumama sa 4 double na bahagi. Naging hudyat sa akin yun dahil alam kong nagsisimula ang larong yun sa isang tira sa outer ring at tumira ka ng double in. Malinaw ang pagpapahiwatig na mataas ang kumpiyansa mo. At ang may ganong kakayahan, kadalasan pumipili ng isang professional na laro. Natural ang mga player na ganong kagaling. Mas gusto na makilala sila at mabigyang puri ng madla. Pagkatapos nun, kinailangan ko na lang maghintay at tiisin ang sakit. Mula 501, sinabayan kong pag-subtract ng mga tira at inabangan na umabot ng kulang-kulang 40 ang score mo. At nung dumating na ang puntong yon, nilagay ko ang kamay ko sa bahagi ng katawan kong katumbas ng 40 points sa dartboard, ang noo ko. Ganun lang kasimple yun. Para mas mapabilis ang reaction time niya, pinalitan ni Kilua ng kuryente ang aura niya. Sa oras na tumama ang dart sa balat niya, hindi na dumalo yung pakiramdam nito sa utak niya gamit ang nervous system tulad ng normal na paraan sa katawan ng tao. Sa halip, gumamit siya ng NEN para sa sandaling pumasok ang dart sa saklaw ng aura niya. Electrical pulses mismo ang dadaloy at direkta magbibigay ng sinyales sa kaliwang kamay niya para sunggaban ito. Teka, marunong ka pala mag-darts? Na-master ko nung 6 years old ako. Nagka-countdown ako mula 1,440. Bahagi ng basic level training ko. Ayan kasi, kasalanan mo to. Natakaya O 7 years old ba ako nun? Ang stupid mo talaga. Ano naman ngayon? Wala ka namang Napahaba ang daldal ko. Kaya tumahimik ka na lang! Kailangan ko nang magmadali. Ano to? Ang katawan ko ayaw nang sumunod. Ang bigat na bigla. Talaga bang nangyayari to? Grabe. Dugo ko ba talagang lahat ng ito? Mainit-init. Para lang akong nagbababad sa maligamgam na tubig. Ano ba? Hindi ito oras para mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan ko nang umalis dito. Masama to. Ngayon, nilalamig na ako. Asar! Kung kailan naman may naisip akong maganda dahil sa huling laban ko. Para mas mapaunlad ang ability ko. Talaga bang dito na ako mamamatay? Gone. Sorry. Wala akong masyadong naitulong. Pugita? Anong ginagawa mo? Obvious naman tinatanong mo ba? Eh di tinatry ko ng mga kasamahan ko. Hindi na astig, hindi ba? Kaya huwag ka na magsalita dyan. May alam akong magaling na doktor kahit di lisensyado. Mabilis tayo makakarating kung sa waterway dadaan. Kaya kapit lang at sikapin mo huwag mamatay. Nababalo ka na ba? Hindi ba iniligtas na kita? Ngayon, dahil dito, hahantingin ka ng mga kasama mo. Siyempre naisip ko na ang mga bagay
bagay na yun, oh. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginagawa ito. Pero kasi, matapos ng mga sinabi mo sa akin, para tawagin mong astig ang isang hamak na pugitang tulad ko. Pagkatapos mong sabihin naging magkaibigan sana tayo. Hindi ko kayang